Breaking news, 3 senador biglang napasugod sa Pag-asa Island sa groundbreaking ng bagong barracks ng Philippine Navy. Naku, China, biglang nagpadala ng 21 na barko Pag-asa Island. Samantala, Pilipinas at US tuloy ang pagsasanay sa Palawan. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, personal na umano lumipad patungong Pag-asa Island si Senador Mig Zubiri para sa groundbreaking ceremony. Kasama niya umano si Senate Majority Leader Joel Villanueva, Deputy Majority Leader GB Ejercito at Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. Sinabi umano ni Zubiri na ang pagtatayo umano ng proyektong ito ay pang-infrastruktura na ito ay naayon umano sa hangarin ng gobyerno na palakasin umano ang presensya ng mga Pilipino sa West Philippine Sea at maiwasan ang iligal na paglusob ng China sa ating mga teritoryo. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, 22 sasakyang pandagat ng China ang nakita na gumagalaw sa 3 hanggang 4 na nautical miles mula sa Pag-asa Island sa ginanap umano na groundbreaking ceremony ng Philippine Navy sa Barracks at Super Rural Health Unit dito sa opisyal ng Philippine Coast Guard nito lamang Huwebes. Ayon pa dito, ang presensya umano ng mga sasakyang pandagat ng China sa paligid ng Pag-asa Island habang ang Philippine Navy ay nagsasagawa ng mga aktibidad sa lugar ay nagpapakita ng tensyon sa rehiyon, partikular na umano sa West Philippine Sea. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa kahalagaan umano ng pagsasaayos at pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa nasasakupan umano ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar tulad ng Pag-asa Island. At ayon pa dito sa groundbreaking ceremony ng Philippine Navy para sa pagtatayo ng mga bagong barracks sa barracks na naganap umano sa simbolikong pagsisimula ng proyekto ng Philippine Navy sa lugar. Ang nasabing seremonya ay naglalayon magbigay diin sa kahalagaan umano ng pagpapalakas at pagpapanatili ng pasalidad ng Philippine Navy upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagbibigay umano ng seguridad at depensa sa mga tulad ng barracks. Ang groundbreaking ceremony ay isang mahalagang okasyon kung saan ipinakita umano ng Philippine Navy ang kanilang dedikasyon at pagtutok sa pagpapalakas ng pasalidad upang mapalakas ang kanilang kapasidad at pagtugon sa mga hamon sa seguridad at depensa. Ito ay isang hakbang na nagpapakita ng pag-unlad at modernisasyon ng Philippine Navy sa kanilang mga pasalidad at serbisyo para sa bansa. Ang proyektong ito ay nagpapakita din ng patuloy na pagtutok ng Philippine Navy sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan at pasalidad upang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar kung saan mahalaga ang presensya at operasyon ng kanilang puwersa. At ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagtatayo ng bagong barracks ng Philippine Navy sa Pag-asa Island ay magiging isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng presensya at kakayahan ng Pilipinas sa naturang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng modernong, maayos na tirahan para sa senior officer ng Philippine Navy sa Pag-asa Island ay magbibigay ng mas magandang kalagayan at kaginhawaan sa mga sundalo at naglilingkod sa lugar. Ang bagong barracks na ito ay magbibigay din umano sa mas mahusay na pasalidad para sa mga senior officer ng Philippine Navy na maaari umano magdulot na mas mataas na moral sa kanilang hanay. Ang pagkakaroon umano ng maayos na modernong tirahan ay hindi lamang magpapataas ng moral ng mga sundalo kundi magbibigay din na mas maepektibong pagtugon sa mga hamon at pangangailangan sa seguridad ng Pag-asa Island at ng buong teritoryo nito sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan umano ng pagpapalakas ng pasalidad sa Pag-asa Island, maaari umano mapalakas ng presensya ng Pilipinas sa lugar pati na rin ang kanilang kakayahan na bantayan at protektahan ang kanilang teritoryo laban sa anumang potensyal na banta. Ito ay isang hakbang upang mapanatili ang soberanya sa West Philippine Sea at mapanatili ang kaligtasan, seguridad sa mga lugar na may mahalagang strategic importance tulad ng Pag-asa Island. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagtatayo ng bagong barracks na ito ng Philippine Navy sa Pag-asa Island ay para din maprotektahan ang mga mamamayang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ito din umano ay para mapalakas din
ang depensa ng Pilipinas, lalo na umano sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea para maprotektahan ang ating mga teritoryo sa sinumang magtatangka ng mga dayuhan na sakupin ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa dito, isa umano sa mga binabantayan din umano ngayon ng gobyerno, ang hinihinalang magtatayo umano ang China ng artificial na isla dyan sa West Philippine Sea na yan umano ay hindi pa hihintulutan ng gobyerno ng Pilipinas ang gagawing artificial na isla ng China dahil umano maaari umano maapektuhan ang mga yaman dagat ng Pilipinas. Ito kasi hindi alam ng China, kaya gawa ng artificial na isla dyan. Yan umano ay isang strategy ng China para unti-untiin ang mga teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, buong South China Sea ay kalaban umano ng China ang mga kalapit nitong bansa dahil sa mga strategy nito na paghahangkin sa ilan sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Kaya mga kababayan, kayo, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? At sa iba pang mga balita, ayun naman sa balita, ang Pilipinas at US Marines ay nagsasagawa umano ng coastal defense drill sa Palawan bilang bahagi ng kanilang military cooperation at readiness sa rehiyon sa nasabing exercise. Tinutukan umano ng mga maritime security, coastal defense sa pamamagitan umano ng pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan sa mga aspeto ng seguridad sa baybayin. Ayon pa dito, ang pagsasanay na ito ay naglalayon umano mapalakas ang cooperation at interoperability sa pagitan umano ng Pilipinas at US Marines sa larangan umano ng coastal defense sa maritime security. Ito ay umano ay bahagi ng mga regular na military exercise at engagement ng dalawang bansa upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon umano sa mga hamon sa riyon, partikular na umano sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea. Sa pamamagitan umano ng mga drills na ito, ang Pilipinas at US Marines ay nagtutulungan upang mapalakas ang kanilang coastal defense capabilities at magkaroon na mas maayos na pagtugon sa mga posibleng banta sa seguridad sa baybayin ng Palawan at iba pang mahalagang lugar sa riyon. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng coastal defense drills na isinagawa umano ng Pilipinas at US Marines sa Palawan ay ang pagpapalakas ng kakayahan ng maritime security at coastal defense ng dalawang bansa sa riyon. Sa pamamagitan umano ng pagsasanay nito, ang mga Pilipino at US Marines ay nagtutulungan upang mapalakas ang kanilang kooperasyon at interoperability sa kasanayan at pagprotekta sa kabaybayin umano ng maritime borders ng Pilipinas. Ang mga coastal defense drills ay naglalayon din mapalakas ang pagtugon sa mga posibleng banta sa seguridad sa baybayin at karagatan nito. Ito din umano ay nagbibigay ng pagkakataon para sa Pilipinas at US Marines na magtutulungan sa pagbuo ng mas epektibong estratiya at kasanayan sa pagbabantay at pagprotekta sa mga coastal areas laban sa anumang uri na potensyal na mapanganib. Sa pamamagitan umano ng drills na ito, tulad nito, ang Pilipinas at US Marines ay nagtataguyod ng regional security at stability sa riyon, partikular na sa West Philippine Sea. Ito rin ay nagpapakita ng malalim na ugnayan at pakikipagtulungan ng dalawang bansa sa larangan umano ng seguridad at depensa na naglalayon mapalakas ang kakayahan, ang pagiging handa ng kanilang naval force sa anuman posibleng pagsubok sa baybayin umano ng Pilipinas.